Paalala sa mga dadaan sa airport, lalo na sa NAIA, maging alerto at magmatsyag po kayo ng maigi sa inyong mga gamit mga kababayan. Lalo na kapag i-check ang inyong mga gamit, ituon nyo ang inyong mga mata sa kamay na nag-check ng inyong mga gamit para hindi kayo masalisihan. Dahil may kumakalat na video ngayon sa Facebook na kuha mismo ng isang sikat na vlogger na isang Hapon na nagbakasyon sa Pilipinas. Ang demono'y kamuntikan naman ng manakawan na isang screening personnel na makikita natin sa video. Hinahanap daw umano ang lighter pero pati ang wallet ng Hapon ay binuksan. Nabalitaan nyo na bang ginawa ng isang NAIA staff sa isang Hapon sa airport? Panoorin nyo ito. No lighter, no lighter. Oi. Dami. Already moving. Okay. 聞きたかったらチップ。Hey. No lighter, dami. You see money? Please computer. ライター持ってきたかったらチップって言われて財布の中ってちょっと思いっきり Sorry, sir. Sorry. Can apologize. You never do that. It's this big. Okay, sorry for that. Never do that again. Kukuha kasi siya ng pera doon sa pitaka ng Hapon. Yun yung napansin ng Hapon na video. Ito sinumbong, tapos sabi ng Pinoy, sorry lang. Nakakahiya yun. Iba talaga sa airport, no? Malalaman mo talagang may kalakalan na hindi maganda nangyayari lagi sa airport. Kaya sobrang ingat tayo. Kasi tayo mga Pinoy ginagawan what more pa yung mga dayuhan. Grabe, nakakahiya lang talaga. Kaya sa mga dadaan sa airport, Pilipinas man o sa ibang bansa, magmatsyag po kayo ng maigi mga kababayan. Bantayan niyo po ang inyong mga gamit at kung halimbawa man na i-check ng airport staff ang inyong hand carry, magmasid po kayo ng mabuti sa kanilang kamay. Dapat nakatuon ang buong atensyon niyo sa kamay para di kayo masalisihan. Tulad nitong nangyari sa isa pa nating kababayan OFW na bumalik sa Dubai. Biktima ito ng taong mapagsamantala na nagtatrabaho sa loob ng airport. Narito pakinggan po natin ang masamang karanasan ni kabayan para makapag-ingat po tayong lahat. Ang masamang experience ko sa airport dyan sa Pilipinas, nung June 16, napabalik ako ng UAE. Pagdating sa x-ray, doon ako nagkaroon ng problema. Nung pinasok ko yung bag ko, inalis ko yung wallet ko. Nilagay ko siya sa bulsa ng pants ko. Ngayon, pagpasok ko ng x-ray, tumunog siya. Tapos sinabi ko, ay may wallet kasi ako dito. So, sinabi niya patingin. So, pinakita kong ganon. Ngayon, hindi pa siya nakontento. Kinuha niya talaga yung nasa loob. Sabi niya, pwede kong hawakan. Habang hawak niya, nawala naman yung attention ko doon sa pera na hawak niya. Ngayon, ginanon ko ito pa sa kanya para makita niya yung loob. Pagkatapos binalik niya. Di, kala ko okay na. Nakarating na ako dito sa UAE. Coming Monday, habang inaalis ko yung peso sa dirhams, sabi ko bakit 100 dirhams na lang ang natira sa akin na buo. Iniisip ko, saan napunta yung 200 dirhams ko? Isip ako ng isip hanggang sa naalala ko yung lulusot ka na mayroong parang rectangle doon na x-ray, papasok ka. Bakit ba kailangan nilang hawakan yun? Nakita naman nila yung laman nun. Nawala din sa isip ko dahil nagmamadali ako. Kasi kung ma-miss ko yung flight ko, magbabayad na naman ako ng ticket, mas malaki ang mawawala sa akin. So, nawala talaga yung attention ko doon sa paghahawak niya ng pera. Kaya guys, kung sino man ang makakapanood nito, mag-ingat kayo. Nagkakaroon ng masamang image ang mga Pilipino. At ang mga taong gustong pumunta ng Pilipinas, trauma. Kaya yung mga taga-airport dyan, magbago-bago na kayo. Yung mga, hindi ko nilalahat kasi hindi naman lahat ganon. Pero karamihan dyan, sana mag-ingat kayo. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, naway magsilbing babala po sa atin lahat itong mga nangyayari sa mga pasahero para makapag-ingat po tayo sa loob ng airport, mapa Pilipinas man o ibang bansa.